Maghaharap mamayang hapon ang defense at prosecution team sa isang oral argument sa Senate Impeachment Court. Ito ay may kaugnayan sa mosyon na isabina ang tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, bibigyan ng magkaparehong haba ng oras ang House Prosecution Panel at defense team para ilatag ang kanilang mga argumento. So, both parties will present their main position, no? The prosecution because sila po yung nagre-request ng subpoena at yung depensa naman po dahil sila yung kumukontra sa subpoena. Pag nasabi na po nung dalawang primary speakers yung kanilang position, babalik po doon sa prosecution para naman i-rebut yung sinabi naman nung depensa. So, yung sa rebuttal, ang tawag po, 10 minutes po yung rebuttal, 15 minutes yung main position. And then, pagkatapos po ng prosecution, ng 10 minutes niya na rebuttal, babalik naman po sa depensa para naman mag-rebut siya doon sa rebuttal nung prosecution. So, ganun, parang debate po yung format. Pagkatapos aniya ng oral arguments ng magkabilang panig, hindi magdedesisyon agad ang korte, bagkus ipinaliwanag ni Attorney Tonggol na magsasagawa muna ng caucus ang senator judges bago sila magkaroon ng pagkakataong maglatag ng kanilang mga argumento o magtanong. Magkakaroon ng desisyon after the caucus. So of course, the caucus will have to consider kung ano yung sinabi sa oral arguments. And at the same time, we'll have to consider the points of view of each of the senator judges. So that's why after the caucus, that's the time they will determine amongst themselves if they will go with the presiding officer's time limitation imposition, or they will have to extend or shorten it for the senator judges themselves. Kaugnay ng inaasahang oral arguments mamayang hapon, ibinahagi rin ni Attorney Tonggol ang ilang argumento na maaaring ilatag ng prosecution at defense base na rin sa memorandum na nauna nilang isinumite sa impeachment court. Basically, ang arguments po against the issuance of the subpoena, which they have always argued since the time na nag-answer po sila pati sa pre-trial brief nila. Sinabi na po ng depensa na as to the BIR records, covered daw ng confidentiality yon, na absolute yung Section 270 of the tax code, na if the matter is walang exception ang impeachment doon sa BIR records na yon. Second, ang objection nila is to the term of the ITRs and the tax records that is being asked, nakasama yung mga years na bago pa man naging yung vice presidente, bago siya naging impeachable officer. Tapos data privacy violation, at saka dun sa mga 22 business interests, yung separate juridical entity of the corporations na hindi pwedeng ipasabina yon kasi they are not parties to this case dahil sila ay iba yung identity ng korporasyon doon sa mga stockholders. Paliwanag ng impeachment court spokesperson, 3 klase ng dokumento ang hiling ng prosecution na magpalabas ng subpoena. Una na rito ay para sa mga record mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sunod ang sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. At panghuli ay sa mga bangko. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon.